Welcome back to my channel. I'm Bilby TV. Nagbablog nga po ako ng iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Nagtuturo din po ang istura tungkol sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Kung bago lang po kayo dito sa channel ko, pwede po bang pakihingi ng kaunting tulong? Pakisubscribe naman po. Pakilikes po. Pakishare na rin po sa friends and family kung mahilig kayo sa nga pag-istura, pag-vlog sa iba't ibang uri ng natural na halamang gamot. Sa tulong po ng channel ito ay meron po kayo nakukuha na kaalaman kahit paano ay may natutunan po kayo na mga kaalaman tungkol sa pagsikura, pag-brush at ibang uri natural na halamang gamot. Bago po umpisa na pagsikura ko, maraming salamat po sa mga subscriber ko. Thank you po all subscriber, all viewer. Thank you po new subscriber, new viewer. Maraming salamat po sa inyo sa ito. Sana po ipatuloy niyo suportahan yung channel ko para lalo po po mag-grow. Marami po natin tulungan na mahirap natin mga kabayan ang mga sa mga libreng gamutan. Okay. Ang tips ko po ngayon, yung dahilan ng pananakit ng paa. Pananakit ng paa mula sa ilalim hanggang sa ibabaw. Yan po yung tips ko ito. Tips number 1, dahilan ng pananakit ng paa, maaring ikaw ay may aksidente nung bata ka pa, nung tumanda ka, saka mo naramdaman yung sobrang pananakit ng paa mo. Example, nabagsak ka ng bato yung paa mo. Nakalagkad ka ng kalabaw, nabagsak ka ng kahoy, nabagsak ka ng mabigat, tapos hindi na napagamot sa sobrang hirap ng buhay, nang ikaw ay matanda na, nararamdaman mo ay super sakit, lalo na kung ikaw ay kursahan na nagtatrabaho na nakatayo. Mararamdaman mo yan kapag may edad ka na nga, tapos lalo na kung malamig yung pinagtatrabahuhan mo, na work area mo na malamig, din yung parte ng aksidente mo, parte na napalo na paa mo, saan man lugar yan, sa ilalim o sa babaw, mararamdaman mo, masakit yan, na parang may naiipit na ugat. Ganun yan yung kung may aksidente ka sa paa mo. Yan yung tips number 1. Tips number 2, dahil ng panak ng paa, yung sobrang trabaho. Alam niyo ba, kapag sobrang trabaho mo, example, nag-production ka, maghapon ka nakatayo, duty ka ng 8 hours, 14 hours, 16 hours, araw-araw yan, ganyan duty mo. Kahit wala ka aksidente sa paa, mararamdaman mo yung pananakit ng paa mo. Kasi napagpagod din yung paa maghapon ka nakatayo. Siyempre, galamok ka yan kung maghapon ka nakatayo, pagod na pagod yung paa mo, kaya mararamdaman mo rin sa sobrang pananakit ng paa mo, ganun sa ilalim. Yan. Tips number 3, dahil ng pananakit ng paa, maaaring mataas ang uric acid mo. Papansin mo yan. Example na, nagtatrabaho ka ng 8 hours, hindi mo yan nararamdaman ng pananakit ng paa mo. Example na, nagtatrabaho ka ng 8 hours, pero umiinom ka ng alak, umiinom ka ng beer, red wine, kumakain ka ng matataas ang sa uric acid, kagaya ng pag-iinom ng soft drinks, pag-iinom ng mga juice, pag-iinom ng mga kape. Kung ikaw ay mataas ang uric acid, mararamdaman mo din sobrang sakit ng paa mo mula sa ilalim. Doon sa ilalim mismo ng paa mo. Sobrang sakit na umiikot ka sa sakit, namimilipot ka sa sakit, lalo na kung nakatayo ka, tayuan yung trabaho mo. Example ng trabaho mo, production, tayuan yan, production ng pagkain, then production ng damit, cutter ka ng damit, printer ka ng damit, nagalatag ka ng damit, nag-deliver ka, nag-construction ka, nangingisda ka, nagasaka ka, delivery ka, ano man yung trabaho mo, driver, yan. At kung mataas ang uric acid mo, mararamdaman mo sa ilalim ng paa mo, mananakit yan. Kung napapansin mo, uminom ka ng beer, kumain ka ng mga yung bawal sa mga uric acid, uminom ka ng soft drinks, uminom ka ng kape araw-araw. Habang umiinom ka ng alak, habang umiinom ka ng kape, habang umiinom ka ng soft drinks, mararamdaman mo sumasakit. Ang ibig sabihin nun, mataas ang uric acid mo. Yan yung tips number 3. Tips number 4, kaya sumasakit yung paa mo, pwedeng yan ay nagpabago-bago yung trabaho mo. Example, napakatagal mo na sa trabaho na sa mainit, tapos sa malamig, napapunta ka. Naninibago yung ugat-ugat mo sa paa, kaya yan ay nananakit din. Kung wala ka naman nasabi kung mataas yung uric acid mo, etc., wala kang aksidente nung
na bata ka pa, yan. Ari yan ay bago lang yung paa mo, yung mga litid mo, mga ugat mo, kung nananakit yung paa mo. Yan yung tips number 4. Tips number 5, dahil ang pananakit ng paa, maaari yan na mayroon niyang pilay or may damage yan, may bali, tapos pinahilot mo bigla nung matagal na siya. Ito ha, matagal na nga yung aksidente mo sa paa, yung nabali yung mga buto mo sa paa, nadagyanan, napahalo, ano man nangyari dyan. How many years na? Mga 5 years o 15 years o 20 years, mararamdaman mo habang naedad ka. Tapos bigla mo yan pinahilot. Ang mangyayari niyan, mananakit din po yan kapag hindi tuloy-tuloy yung hilot. Tapos hindi pa specialista yung naghilot, wala pang authorized ng doktor na ipa-therapy mo, basta na lang pinatherapy mo. Tapos yung therapy sa'yo, wala, puro experience lang. Tapos nakasama pa yung pag-therapy mo doon sa na-aksidente mong paa, yung nadabis mo, napukpuk ka naman yan. Mangyayari yan, lalo yan sa sakit. Pag pinagdusog-dusog mo, walang authorized ng doktor na ipa-therapy, tapos yung nag-therapy, hindi pa rin marunong sa ganyan kung ano ba yung sakit mo talaga na yan. Dapat step by step ang gagawin mo para hindi sumakit yung paa mo. Yan yung tips number 5. Tips number 6, dahil ng pananakit ng paa mo, pwedeng mali yung pagtulog mo. Example naman, naginising ka ng umaga, ang sakit ng talapakan mo, hindi naman mataas yung uric acid mo, hindi ka naman aksidente. Maaaring yung posisyon ng pagtulog mo, nadaganan ka na kasama yung mga sa pagtulog, or mali yung pagtulog mo, naipit yung mga ugat mo, pwedeng sumakit yung mga ugat mo sa paa. Lalo na kung isang beses lang yung naramdaman mo, hindi everyday. Pwede nga naipit lang sa pagtulog mo yung mga ugat ng paa mo. Yun yung tips number 6. Tips number 7, dahil ng pananakit ng paa, ilalim, ibabaw, yung mga kinakain mo nga, yung mga kinakain mo, hindi nakasama yung sinabi ng kinakain. Example, yung mga kinakain mo everyday, nilaga na baka, nilaga na baboy, mga munggo, yung mga bawal sa mga buto-buto. Siyempre, pag may edad ka na, sakit-sakit na yung mga buto mo. Tapos, ganun pa na, nilaga na buto-buto ng baka, nilaga na buto-buto ng baboy. So, mga mapuprotein na pagkain, napaka-sustansya, di ba? May mga munggo, kapilan, balatong, bagyo beans, yan. Kung sumasakit yung paa mo, at na-experiment mo yung pagkain na yun, araw-araw na ganun ang ulam mo, araw-araw na ganun ang habit mo, tapos sumakit siya ng pagkain ka lang, itigil mo na muna. Baka yan sa mga kinakain mo. Yan yung tips number 7. Tips number 8, pananakit ng paa sa ilalim hanggang sa ibabaw. Pwede yan akuan. Yung example, ang trabaho mo, akyat baba, umakyat ka sa bundok, umakyat ka sa hiyon, nangangarit ka, alam niyo nangangarit, kumukuha ng katas ng tuba, o coconut wine, umakyat ka everyday sa bundok para magbukid, ay super taas ng bundok na inakyat mo, tapos pagod ka, pagdating mo sa inyo, nahugas ka ang paa, nagbasa ka ang paa, pagdating mo dun sa inyo, trabaho pa ng iba, pagod na pagod yung paa mo, nabasa ka na, galing sa initan, init at lamig, pibiling sumakit yung paa mo. Tapos sobrang pagod nga. Yan yung tips number 8. Ay, akit baba sa nyug, akit baba sa puno, akit baba sa mataas sa building, pibiling sumakit yung paa mo. Yan yung tips number 8. Tips number 9, pwedeng sumakit yung paa mo, ngalay na ngalay ka sa pag-drive. Alam niyo yung pag-drive, nakakangalay din po yan ang paa. Ito po yung iba sa atin kasi hindi marunong mag-drive. Ako may experience ako sa pag-drive po, kaya alam ko yan. Lalo na kung matraffic, alalay ka na alalay sa preno. Alalay ka siyempre sa preno pag matraffic. Maganda pa nga walang traffic, hindi pagod na pagod yung paa mo sa preno. Lalo na kung manual yung dinadala mo sa sakyan. Mananakit yung paa mo, lalo na kung may mataas ang uric acid mo. May aksidente ka nangyari sa paa mo.
Tapos may mga bawal ka pang kinakain. Yan. And tips number 10. Pagod na pagod yung paa mo sa pag-alalay ng preno. Kung nagsasabi siya, ikaw ba magbiyahe ng 10 hours to 16 hours, hindi mangalay yung paa mo niya kaalalay sa preno. Kahit bata ka, kapagod yung paa mo. Tapos nabasa pa. Ako, delikado yan, pasma. Hindi niniwala po ang pasma sa doktor ha. Pag may pasma po kayo, huwag kayo pumunta sa doktor kasi albularyo lang yun. Yung doktor yun hindi niniwala sa pasma. Okay? Sana po ang nakatulong sa pananakit ng paa ninyo. Thank you for watching. I'm BT. Bye-bye. Subscribe and like sa hindi pa nakaka-subscribe, hindi pa nakaka-likes and share. Kung gusto po ninyo itong ginagawa kong pag-tutorial. Bye-bye. I'm BT.